Of course, have a very large healthcare industry. Who are the influencers Secretary into the country? for having me on. All right. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Hindi na tayo number one podcast dahil kaka-announce lang ni Mark Gamboa doon sa kanyang inaugural Models of Manila podcast with guest no less than Vico Soto. First minute pa lang ng episode niya, sinabi niya, number one political podcast in the country. So, sorry na lang, Sir Ronald. Ako at saka yung kabilang channel na paborito mo rin. So, we have been officially displaced by Mark Gamboa. Na-outscope kami. Bumuho yung aking self-esteem. So bago yung self-esteem mo, Sir Ronald, dahil kanina nagpapaliwanag ka na sa presinto doon sa show natin sa Safe House. Watch out. Ang magandang episode yan. Ito yung episode na nakabawi si Darian sa pangbubuli ni Sir Ronald. Kasi 2-1 yata ang score namin. So nakabawi ako. Nagki-keep tabs kami. Sir Ronald, bago tayo magtagulan. Ulit ko lang yung pinapaliwanag mong strategy. The Hey Darian Strategy strategy. mo yata yan. Hindi naman strategy ng gobyerno yan. Kumbaga, Sir Ronald, kung ikaw nagrereklamo ka na wala kang talent fee sa mga shows namin, ako naman nagreklamo na libre ako nagbibigay ng strategy ko na kahit sino-sino, walang bayad rin. So, fair lang. Speaking of walang bayad, Sir Ronald, parang hindi natin pinag-usapan kanina. What do you make of all of this Vico Soto brouhaha? Kasi ako, I have to be very clear. I know maganda yung intention ni Vico and all. Ang akin lang, I know it sounds strange coming from me, but medyo spicy medyo bardaguls yung pagkasabi niya. Parang sabi niya, hindi, may kilala naman ako mga media na maayos-ayos pero parang ganun. So, ang dami na hurt kasi feeling nila, after lahat ng kabastusan na sinabi ni Digong, after the ginawang na EJK yung franchise ng ABS-CBN, I'm sure na PTSD marami sa ating mga kaibigan sa media industry. So, Sir Ronald, bilang mga, well, ako public intellectual, ikaw, I don't know what's your intellected. Bilang isang intellected illegal luminary, anong take mo dyan sa drama na yan without throwing under the bus yung mga kasama natin sa estasyon? Well, tingin ko hindi naman yan in-strategize ni Pico. Tingin ko ay mas impulse yan dahil yun nga, yung nakita niya, yung kalaban niya na malinaw naman na kahit bago pa lumabas itong list ni PBBM ay alam naman niya ay leaves much to be desired. No? Tingin naman niya yung questionable yung kanilang biglang pagyaman at pagsulpot sa Pasig as a candidate na kalaban niya. No? Kaya nung nakita niya siguro yung mga interviews nito mga to sa mga respected journalists, tapos siguro later on nabalitaan niya na whoever nag-inform sa kanya na rightly or wrongly ay ito ay bayad, tingin ko sumabog siya. Pero tingin ko hindi naman niya fault yan dahil it's been going on for almost forever. Marami namang mga media ang hindi lang naman nakafocus doon sa kanilang vocation as journalists. Yung iba ay parang PR na rin nagpi-PR, helping others spin yung kanilang narrative. No? Kaya minsan may mga journalist na talagang nandun sa borderline, dun sa gray area between being a journalist and being guns for hire. No? Hindi ko sinasabi na may katibayan ako dun sa mga binanggit ni Pico. Pero alam naman sa industry na this thing is happening. No? Ang positibo ay at least nakakaroon ng soul searching yung industry, yung broadcast media, and sana lahat ng media, dahil anecdotally alam naman natin yung nangyayari ito no? At Yeah, minsan ako I was told by yung mga lawyer friends natin na
tumutulong sa comms ng mga kumpanya, ganun-ganun. Tapos next thing, ay, alam mo ba ito, binayaran namin dun sa isang campaign, ganyan-ganyan. Like, what? So, ako talagang may first-hand information ako. Kaya, I'm not saying walang ganon, di ba? Pero Sir Ronald, parang lumabas nga, mas malala pa nga yung situation. Remember yung isang ABS-CBN reporter, sabi niya yung panahon ni Napoles, takot magpa-interview yung witnesses sa NBI kasi alam nila or akala nila mga ano yan, SPI yan basically, bayad yan ng mga Napoles and all, allegedly. I mean, is it that bad? Kasi panahon mo yan eh. I'm not saying kasalanan mo, pero yung panahon mo yan sa admin when this thing exploded. Yes, diyan nga yung panahon namin na pinagbawal yung pork barrel. No, yan yung panahon na yan eh. Pero mismo si Napoles, sinaamin niya na meron siyang network. Usually kasi yung mga tipo ni Napoles, katulad ng mga inexposed ni PBBM, ng mga contractor, ito yung linchpin ng mga iba't ibang mga sindikato. Sila yung putting everybody together. Politician, DPWH, media, uh, uh, security, police enforcers, etc., etc. Tapos siya yung nasa gitna. Siya yung nagpupull ng strings. Yun yung nangyari kay Napoles. Ganon din yung nangyayari dito sa mga contractors, no, na link dito sa lahat. Yung iba ang sinasabi, yung mga contractors, hindi lang naman sila may kasalanan. Pero usually, yung mga contractors ang may network. Sila yung kausap ng DPWH, sila yung kausap ng mga politiko, sila yung kausap ng iba't ibang mga power players para makuha nila yung kontrata. No? Kaya ah, kahit sinasabi ng iba na, hindi, yung mga contractors, kanya last mile. Hindi lang naman sila may kasalanan. Wala naman tayong sinasabi na sila lang. Pero usually, yung mga contractors like Napoles, sila yung fulcrum. Sila yung linchpin. Sila yung nagpo-put things together. No? Dahil hindi kaya ng politiko lang yun eh. Hindi kaya ng DPWH lang yun. Hindi kaya ng media lang yun. No? Kaya very crucial yung kanilang role. Unless yung mismong contractor ay naging politiko. Yun yung nakikita natin ngayon dito. Yung contractor. Yung Oo, diba? Contractor. No? Pero mas malala yung, or kasing yung mga engineers, no? Grabe lumalabas yung mga engineers. Grabe yung mga sarap buhay, no? Louis Ang, Vuitton, ang, ang, Louis Vuitton. ang nakalagay kasi doon, may limit siya eh. Ang isang district engineer dapat hanggang 150 million lang yung proyekto. Ang nangyayari pala, 150 per project. Pero sa lugar niya, no? Sa lugar niya, di ba, magkakaroon ng 10 projects. So, magmumultiply yun, tenfold, no? Kaya mismo sila, nilalabag yung sarili nilang mga rules. Nalulusutan nila. No? Kaya makakakita ka ng mga district engineer na talagang sobrang yaman. Kaya nga suggestion ko kanina sa safe house, magkaroon lang pala ng lifestyle check. No, parang gagawin mo naman sa lifestyle check nitong mga DPWH district engineers plus. Ita-triangulate mo lang sa LRA yung kanilang mga properties na bahay at lupa, sa LTO yung kanilang properties na mga sasakyan katulad ng mga Diskaya, sa Bureau of Immigration yung kanilang trips abroad, no? Sa AMLA yung kanilang mga bank accounts, etc. So pag tinriangulate mo yan, magkakaroon ka ng buong picture ng kanilang wealth. Kaya hindi yun eksakto, pero at least magkakaroon ka ng general picture. Kaya lalo na ngayon, Or at least you magkakaroon can see the discrepancy. Ito yung sahod, tapos yung watch niya, 20 million, 30 million. Mga... lalo na ngayon na magkakaroon ka ng bagong ombudsman na hopefully babaguhin niya yung ginawa nung yung kanyang predecessor na pwede mo lang buksan ang SALN with the permission nung sinasalin. No, na that very stupid na policy na yan, no. At least ngayon ay may possibility na mabago yan, na maging seryoso sa SALN. Ngayon magiging mahalaga yan dito sa anti-corruption drive, halimbawa ni PBBM, kung seryoso siya. Kung seryoso siya, meron siyang kapangyarihan para dalhin ito sa logical ending
no? Para hindi lang siya magmukhang parang isang populist call. Well, their levels of more like empty, vacuous, performative, no? But ako, Sir Ron, I don't think BBM even can afford it anymore. Kung hilaw lang to, he has already opened a can of worms eh. Dapat paninindigan niya talaga eh. But before that, can we rewind a bit? Itong ombudsman issue is very important because we had at least two lawyers or legal personalities on this show over the past few days. We had Attorney Falsis and also Justice Carpio. Sila medyo parang they refuse to give comment doon sa mga candidates. Basically, hintayin na lang daw natin yung final three na i-narrow down ng JBC. Is Kim Henares someone that good people should vouch for among those available? Kasi people keep on mentioning here, and obviously you were in the same administration. She was heading the BIR back in the day, I remember. So, ikaw, sir, again, without being prejudicial to the process and all, kasi pag abogadong tanong mo, sasabihin na, hindi, hintayin namin yung mga interviews bago kami humusga sinong deserving. Some naman, medyo realpolitik, Remulla na lang kasi might as well, he needs to go all the way dahil yari na siya dun sa ICC ni Digong. He needs to go all in. At the fact na parang pinapa-disqualify siya ng iba allegedly because of his involvement in ICC issue, that means if ever makalusot siya, he's gonna go most likely after the Dutertes or something like that. Ikaw, what is your sense, Sir Ronald? Or is there a dark horse there that we can hope for? Well, kung si Kim kasi, malinaw naman yung integrity niya. Kinakatakutan niya nung BIR chair siya noon eh. No, alam nila na hindi yan basta-basta nate-threaten or nasusuhulan, no? Kaya in a way notorious siya doon sa mga tax evaders, no? Kaya ibig sabihin na hindi matatawaran yung kanyang integrity. Pero yung ombudsman kasi ngayon ay papasok siya sa gitna ng isang existential battle between two huge dynasties, the Dutertes and the Marcos. No? Kaya yun yung context ng pagiging ombudsman niya. So, papasok siya sa gitna ng isang away. At yung whether he or she likes it or not, yung powers that be, which is the government, ay directly or indirectly, i-weaponize yung ombudsman. I-weaponize siya. No? Ikalawa ay siyempre gusto nila yung ilalagay nila loyal dahil he will be an ombudsman for 7 years. Ibig sabihin, he will be an ombudsman kahit 4 years na hindi na presidente si BBM. No? So, yun yung isang purpose niyan, yung unsaid, ay mag-a-appoint sila ng ombudsman who will guard their flanks. Diba? Dahil pag hindi ka na presidente, baka yung susunod na presidente, tutugisin ka. Lalo na kung kalaban mo. So, dual ang purpose ng ombudsman at this point. Yes, ang role niya is basically anti-corruption, lalo na sa mga corrupt government officials. Pero, alam naman natin na this doesn't exist in a vacuum. Ibig sabihin, papasok siya sa isang sitwasyon na may ganitong away. At yung mag-a-appoint sa kanya ay gagamitin siya sa away na yan. No? At hindi lang yon, gagamitin siya to protect yung nag-appoint sa kanya. Yun yung reality. Yun yung reality. Unless ay you are a Pinoy. Si Pinoy, in-appoint si Carpio Morales, pero si Carpio Morales, mismo si Pinoy ay kinasuhan. Diba? Doon sa DAP. Ibig sabihin, walang ganong consideration si Pinoy nung in-appoint niya si Carpio Morales. In-appoint niya dahil ang tingin niya, matino ito. No? Hindi niya in-appoint yun. Matino rin si Carpio Morales, hindi siya yung utang na loob kasi nilagay ako ni Pinoy doon, therefore, di ba? Hindi siya in-appoint to weaponize the position at saka protektahan si Pinoy. Ako, I know for a fact na walang ganong objective si Pinoy. In-appoint niya yan dahil tingin niya, matino yan. Pero ngayon, tingin ko, baka hindi ganun yung magiging appointment ng ombudsman. Or you cannot afford to, considering the stakes are existential, right? It cuts. Yes. Yeah, Yes. Yes. At lalo na, hindi natuloy yung impeachment. No, hindi natuloy yung impeachment. So, Speaking of impeachment, can the ombudsman be the game changer there? Because Justice Carpio the other day was talking about AMLAC, diba? That one of the powers of the ombudsman is pwede sila tumulong by pulling out the numbers, right? The money trail. Ask the AMLAC to yung forward. ebidensya na hindi lumabas dito sa impeachment ay pwedeng palabasin
ng ombudsman. At least a significant part ng evidence, halimbawa yung bank accounts ni Sara. Pwede niyang pabuksan yon sa AMLA para sa purposes ng SALN, not para sa purposes ng impeachment. No? Kaya in a way, lalabas yun, no? Using the position of ombudsman. And do you think, again, cautiously optimistic, pwede bang maging game changer yung ombudsman dito? Kasi parang nagkaroon tayo ng low-level equilibrium di ba? Ito yung stance ng Senate, ito yung stance ng Supreme Court, ito yung stance ng Congress, ito yung, ano ba yung stance ni BBM, whatever. Parang nagkaroon tayo ng parang we're stuck at a low-level equilibrium kung saan hindi natin alam, are we moving towards accountability or not, di ba? Do you think the ombudsman could be the game changer, or at least One of the game spark? changers. One of the game changers. Dahil, halimbawa, binuksan uli yung Quadcom. Focus on EJK. No? Focus on crimes against humanity. So, maraming lalabas sa Quadcom. Last year kasi, ang daming lumabas na nagulat nga ako na hindi ko inasahan yon na ililink ng Quadcom sila Duterte sa drugs. Alam natin may link sila sa Focus. Pero yung linking them to drugs, yun, matindi yun, no? Tingin ko ipagpapatuloy nila yan dito sa Quadcom Part 2. No? Ikalawa, meron ka pang ICC at play. At the very least, Bato at saka si Albayalde ay may issuehan ng international warrant. Di ba? Tapos sa September, magsisimula na officially yung kaso ni Digong. So that's another parallel track na may makakaapekto sa political futures ng mga Duterte. No? Ikatlo, yung ombudsman na pwedeng on its own ay pabuksan yung mga bank accounts ni Sara, motu proprio, no? Within the jurisdiction ng ombudsman. Yeah, yung motu proprio, exactly. That's the important. Tapos ikatlo, yung kalsada, yung possible na People's Tribunal, People's Impeachment, na may interplay dito sa ICC, may interplay sa Quadcom, may interplay sa ombudsman. Pwede nyo makukuha, lalabas dyan sa Quadcom, sa ICC, sa ombudsman, doon naman nila dadaling sa kalsada, doon sa People's Impeachment. So, you have a lot of moving parts. No? Kumaga hindi pa tapos yung laban. At sinasabi mo nga, Exactly. in that scenario, the ombudsman can play a key role. No? Whether siya yung magiging primary game changer is another thing. No? Could be. Pero may power siya. That's our point. May power siya and the timing could be very important. Right? Yeah. Timing din kasi yan Na may Lalo na dahil deadlock. hindi nabuksan yung bank accounts ni Sara dahil hindi natuloy yung impeachment. So meron siyang ganung significant role dito sa landscape na magsisimula mag-unfold. Ito, it might sound like an ignorant question, Sir Ronald. Alam mo naman ako, ordinaryong tao. Hindi, tanggap ko na yan. Sir Ronald, for a moment, patulan mo muna yung aking false humility. Just 2 seconds. Nagbilang ako. 1, 2, nagsalita na si Sir Ronald. Bago mo akong bulihin. Humility kasi doesn't become you. So, hindi ko mapalipas. Sir Ronald, okay. Bago mo naman akong bubulihin. May nagsabi, baka naman pag matino yung ombudsman, lumabas yung shortlist, magpapalit ng money trail yung iba. Kaya ba nila gawin yan to cover their trail? Yung money trail? Like, Mahirap dahil ito maging ombudsman, yari tayo dyan. Hindi ba pwede? Anong ibig sabihin ay cover yung money trail? Mahirap i-cover Tanggal yung money, lagay nila sa earth. Wala ba? Too late It na ba? doesn't matter dahil may record na yan. May record na yan, no? They can still Kahit trace it. tanggalin mo lahat yan sa bangko, the record remains. No? Yun yung lalabas Halimbawa, yung millions of dollars mo, kahit i-withdraw mo bukas, no? Malalaman namin kung gaano karami yung pera mo sa bangko. Pero baka naman binayaran mo rin yung bank para tanggalin yung records. Hindi ba pwede yan? Hindi mo mafia mo yun. Narco style. Pag yung bangko na huli, magsasara yun. Yun lang. Sasara na. Kanyari, ka, narcos ka, bobombahin ko yung lahat ng branches niyo kung hindi na tinanggal yung records niyo. Sasara yun. No joke. No joke. Gagawin niya, papa-assassinate niya yung bank manager. Hindi pwede yan, Sir Ronald. Saka ako naman makakapaghugas kamay naman sila dahil pinabuksan ng AMLA sa bagay. Hindi naman sila nagbukas Wala silang choice. Parang gano'n. Kaya hindi naman magagalit yung may hawak ng bank account. Now, balikan natin ito ulit ng itong issue ng DPWH and all of that. Because one of the things I find interesting with the whole flood control issue is
outpouring, parang flood, tsunami na to eh. Tsunami ng mga hipokrito, Sir Ronald, na biglang ngayon ay pro-good governance. Ito yung mga parang sobrang silent kay Sarah without H, pero sobrang ingay sa Sarah with H. 'Di ba? Yung Iskaya is Sarah with H, 'di ba? Galit na galit sila sa corruption ngayon bigla. Tapos ang gusto lang nila yung pa-investigate only Congress and DPW. Parang ayaw nila hawakan yung Senate, ayaw nila pa-investigate pa. At most important, ayaw nila patingin yung mga flood control ni Digong. Ang daming flood control project pala ni Digong eh. 12,000, lampas sa 12,000 by the time he stepped down from office. More than 11,000 at least in his final SONA. Nasa records yan ng DPWH. People can research it. Sir, ano bang gagawin natin sa mga ganitong hipokritong tao? Well, halimbawa, yung isang nakaupo dyan sa Blue Ribbon, no? Ang sinasabi niya ay dapat talagang kanyan. Dapat talagang investigahan yung mga ghost project na yan. Pero parang nakalimutan niya, nakulong siya dahil sa ghost projects niya kay Napoles. No? So, yung Yun ganun ba? yung nandidiri, yung nakakadiri daw. Yung ano, oh, Oo. wow. Parang, parang, parang ano yan, amnesia ng mga tao. Akala mo nakalimutan na ng buong bansa yung nangyari sa'yo at active pa yung kaso mo. No? Hindi pa yung tapos. No? Hindi ba convicted tong isang to? Hindi Oh, katulad ng butin. Tuloy sumikat ulit si Jonathan. Sir Ron, meron ka mga update kay Jonathan Morales kasi speaking of agent Jonathan Morales, mapansin ko may time na yung dynamic nila Maharlika parang R&R din. Meron silang every night show, kaya ang press con niya, di ba? Hindi na siya nag-cheers. Parang ikaw, yung wala na siya respeto sa mga opisyales. Tapos yung pinakontempt na siya, pakulong na yan. Ready na yung ano niya, ready na yung mga kumot niya. Let's go. di Ano ba? Di nangyari ba? doon, Agent Morales? Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Pero yun nga yung kwan dito yun yung issue rito. BICAM ang usapin sa insertions BICAM yung usapin dito sa mga flood control So hindi mo pwedeng kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng ipitin lamang yung Congress, no? Ngayon lumalabas na yung nangyari sa BICAM. Unti-unti, parang striptease, lumalabas na siya. Ibig sabihin, hindi mo na yan maitatago because may record yan At lalabas diyan ay kasama ang Senado ng House doon sa mga insertions to the amount of at least 370 billion. No? Yun yung malinaw diyan. At marami diyan mga flood control. Pero at the same time, kailangan mong hindi lang ilagay yung onus sa present government. Because just 3 years ago, meron kang ibang gobyerno na meron ding libo-libong flood control projects. At yung isa nga dyan, sa isang distrito sa Davao, nakakuha ng 51 billion for just one district. At yung distrito na yon ay binabaha pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin, wala ditong pwedeng magmalinis Wala ditong merong clean hands. Ang Ito latest ba nga yung dito district, Sir is Ronald, na mismo yung nagda-drone show sila? Ito ba yung district? Hindi ko alam sa flooding, pero marami silang budget mag-drone, no? Nakita mo yung drone ni Tatay Digong, bring him home, tapos ginawa Oo, jet oo, ski vacation ng mga... oo, oo. Believe ka, di ba? So, lahat sila tatamaan dito kaya ang labanan ngayon, labanan ng narrative. Who is guiltier than the other? Ganun ang labanan ngayon Hindi Parang tayo dalawa nagbubuli tayo, parang ganun din yan, Sir Ronald. Dito usapin ng who is cleaner who is dirtier than the other. Yan yung magiging labanan ngayon, no? Halimbawa, itong usapin ni Bonoan, Secretary ng DPWH, no? Anong sabi niya last week? Ang sabi niya, isa lang namang distrito At isang maliit na bahagi lang ng distrito na yon ang may ghost project. Hello, mismo yung boss mo sinasabi ang daming ghost project, di ba? Tapos ang sabi niya, last Friday, kaya daw bumaha ang Metro Manila, no? Ay dahil sa high tide, no? Parang napaka-rare naman nung cause ng baha, high tide, no? So, tapos ngayon, May Dolomite. Sino ulit yung... nakita mo naman, district engineer nanunuhol ng isang billionaire na kongresista. No? Hindi lang siya corrupt, he is stupid. So, 3 million lang in-offer mo sa Ah, isang. oo. Hindi lang siya corrupt. Alam, ang tanga naman nun!
So yung secretary ba ng DPWH magte-take ng responsibility not only for corruption but for stupidity, no? So, ibig sabihin, this guy should fall on his sword, 'di ba? Pwedeng ko yan hindi Myth pwedeng of hindi Ajax yan, ah. Ang hindi ganda. pwedeng Fallen hindi Sword. figuratively lang yun, no? Oo, pero may pagka Greek tragedy pa lang. Sir Ronald, yan ang gusto ko sa'yo. May Shakespearean, Greek tragedy ang mga Ajax. Kaya, kaya, di ba, what's happening? Ba't ang kakapal na mukha nito mga to? Ba't hindi nila gawin yung at least pinaka, sabagay, that's asking too much, to do the honorable thing. Pero sabi mo nga eh, sino mas madumi kaya kapalan ng mukha to, Sir Ronald? Pakapalan ng mukha. Speaking of kapal mooks, no? Ano masabi mo dun sa isang dating DPWH secretary na ang daming satsat ngayon, yung pala wala pala siyang master plan at all. And Nasa, nalaman ko, nung time ni, I think, Danny Concepcion yata ito, nung president ng UP, binigyan pa ng PhD. Honorary ng UP, ano, naunahan ka pa. honoris Dahil sa causa yun? golden era of infrastructure daw. Oo. Oo. Pero ang suggestion ko sa kanya, ito kwento isang positive suggestion na mas makakabuti sa kanya kung babalik na lang siya doon sa dati niyang committee na chair siya, no? Yung Committee on Silence. Actually, Dahil ngayon na actually, sir, di ko pa alam yung boses niya hanggang ngayon. Ano ngayon ba na yung salita, boses niya? ngayon na salita siya ng salita, lumulubog siya sa sarili niyang kumunoy eh. 'Di ba? Lumulubog siya eh. So, tingin ko, kwanto, hindi ako hihingi ng GCash. Kwanto, pro bono advice, bumalik na lang siya doon sa kanyang Committee on Silence, no? Mas mabuti sa kanya yan, no? Anong pinagsasabi nito? Hindi ba DPWH secret? Pati nga si Jingo yata pinagsabihan siya eh. Doon talaga alam, nahumba na to ah. Sila na nag-away. Ibang klase. Actually, dapat yung chairman ng Blue Ribbon Committee, dapat binulungan siya. Bossing, bossing. Parang conflict of interest yung ginagawa mo. Baka pwedeng bawas-bawasan mo. Mapapahiya yung committee natin. Dapat sasabihan man lang ganun eh, no? Kahit in private, no? Kung hindi pa rin pumayag, sabihin na niya in public. Teka. Dati ka secretary ng DPWH eh. Tapos bumabanat ka ngayon. Parang kung naman yan. Usapin niya ng conflict of interest at saka delikadesa. Well, Dapat ikaw yung chairman ng committee, dapat meron kang control doon sa mga nagsasalita. Sir Ronald Llamas, our national treasure, are you sensing na medyo under pressure yung malaking pamilya na yan? Yung isang pamilya na ang daming senador? Yan ulit? Umalis yung nanay, bumalik yung Dami kapatid. nila, Parang dami medyo alanganin sila, issue no? nila Yung ngayon SEC yung situation. overpricing ng kanilang assets, Yeah, grabe, yung delikado kanilang sila, no? water, no, na galit lahat yata yung areas na covered niyan, di ba? Tapos yung kanilang mga chairmanship sa mga committee sa Senate na clearly conflict of interest, di ba? So, ang daming banat sa kanila ngayon eh. Tingin ko, alam mo, itong 2028 could be a game changer. Dahil marami doon sa mga senador na akala nila shoe-in sila, katulad ng mga artista noong nakaraang midterm election, wipe out, no? Kaya posibleng ma-wipe out itong mga lintik na to sa 2028 dahil may outrage yung mga tao, no? Hindi nila they're fumbling all over themselves eh. Nakita mo doon sa Senado na yung kanilang sense of outrage, yung kanilang pagmamalinis. Nakakadiri I-monitor kayo. mo ang social media. Nakakadiri kayo. Wala sila nakukumbinse eh. No? Kaya tingin ko ang direction niyan is 2028. I mean, yun nga. So, that's why going back to what I was said kanina, I don't think BBM can afford na hanggang performative charot lang to. Kasi he opened the can of worms na di ba? I mean, the same way na Vico's intervention, although I know it's a different situation, but nevertheless, Vico talking about allegedly bayaran ng mga nagpo-propose na PR na journalists. I mean, BBM is open, and it's not like BBM is slowing down. He was just like in my area in Baguio the other day, 'di ba? Kasama pa niya si Mayor Magalong, 'di ba? I'm interested nga to know what was their interaction, but based on the pictures, it was not the nicest interaction. Probably it was a little bit of back and forth. Probably I don't know. Ayoko mag-ichosero. But I don't think there's way. Problema ni, Wala na, problema the ni king is BBM. out eh.
problema ni BBM, Richard, he's balancing on a knife's edge. Thin Diba? ice. Oh, yeah, he's on a thin ice. Knife's edge siya eh, no? In one sense, gusto niyang tumaas yung kanyang approval rating by looking for his Napoles in a populist framework, no? Pero at the same time, ang tatamaan dito ay mga kalyado niya, no? Nasa gitna Na pwede mag-defect. nasa gitna siya ng existential battle. No? Hindi lang ito normal na panahon eh. It's a survival battle. Tapos, ang pangunahing tatamaan dito sa kanyang exposés ay yung kanyang mga kaalyado. So, saan niyo dadalhin ito? In one sense, posibleng tumaas ang kanyang approval rating. No? In another sense, pwedeng mawala yung kanyang base, yung kanyang political base. So saan niya, hindi ko matansya saan niya dadalhin ito eh. Lalo na, wala naman ako nakikitang political operator or strategist sa Malacanang. So who is advising him on this thing? Well, Baka ikaw. I was about to mention it, Sir Ronald. So kanina, di ba, we gave a hint of what baka naman. I mean, naturally, your president, BBM, Digong, all of them kept on attacking their predecessors, sometimes very legitimately, right? Especially in the case of Pinoy, di ba? After all the 10 years of Tita Arroyo and all of that. To actually juxtapose, no? Kasi reference bias yan eh. People judge you not in a nutshell, they judge you always in comparison to something else. Hindi ba naturally the best course forward for BBM is to say, yeah, go ahead, investigate whatever you want, but wag natin kalimutan. According to Senator Lacson, 1 trillion pesos ang nasayang in the past 10 years. At when you talk about 10 years, 6 years of that is Digong. Actually, kwan yun. Nung panahon ni Digong, it was around 800 billion. Nung panahon ni BBM, itong 3 years, it's almost a trillion. No? Kaya almost 2 trillion eh. Yung nagamit nitong past 9 years. Kay Pinoy kasi 180 billion eh. For 6 years. For 6 years ha. Tapos, para mag-continue yan, pinasa nila kay Digong yung framework. No? Paano hindi naman siya matatapos ng 1, 2, 3, 6 years eh. So dapat continue siya. Pinasa nila pero parang hindi naman kinontinue. At mas malaki, I think 4 times, yung flood control project ni Digong kesa kay Pinoy. So tumaas ng tumaas. Ngayon Let me naman, talk about that, Sir Ronald. Okay. Before, let's talk. Kasi kanina, nagpapaliwanag ka sa presinto eh. Kasi ako, sabi ko, ang tingin ko, kulang ng Aquino administration. And it's not only me. You look at the Inquirer headlines, you look at, like, great si Pinoy sa macroeconomic, macroprudential, inflation rate, interest rate, debt to GDP, ayos lahat. Pero one area na feeling ng lahat, especially yung mga, katulad namin na hindi naman involved sa government and hindi naman kami DDS or BPMers, is that kulang sa infrastructure. And the legitimate explanation is, dahil sa daming kababalakan nangyari nung time ni Arroyo, allegedly, they had to play it clean and play it smart, and yung effort nila, for instance, yung disbursement acceleration program na strike down pa ng, kumbaga ipit yung kamay nila because they wanted to do it nice and clean and well. But you're saying it's more than that. Hindi rin na-communicate ng administration mo yung mga accomplishment nila. You were talking about Secretary Singh and his achievements. Kaya sabi ko yes and no eh. Dahil, halimbawa, kung titignan mo yung tulay at saka kalsada, siya yung pinakamaraming pinagawa more than any government. No? Halimbawa, yung Skyway. Saan ba nangyari yung Skyway na kinat yung biyahe sa traffic sa Metro Manila? Nangyari yan sa panahon ni Pinoy. Yung subway, nagsimula yan sa panahon ni Pinoy. Although, it will take time para magawa yan. No? So, 2015, no, he signed that MOU with Prime Minister Shinzo Abe, just for people to know. Yes, Pinoy ang nag-sign ng agreement na yan. Yes, yung CALAX, yung mga kwan, nangyari yan sa panahon ni Pinoy, no? Karamihan ng build ni Digong, nagsimula yan lahat nung panahon ni Pinoy, no? Kaya nga inaalas si Mark Villar noon eh. Saan ba nagsimula yan? No? Nagsimula. Anyway, so yun yung isa na hindi totally right na hindi siya nag-focus sa infra. Kumpara sa previous government, do sa 6 years niya, marami siya nagawa. No? Marami siya nagawa at marami siya nasimulan. No? May problema dahil nga si Pinoy ayaw niya ng
ipagmalaki yung kanyang no, yung kanyang mga achievement, ayaw niya lang epal, hangga't maaari ay iniiwasan niyang ipagmalaki yan. No? Kaya medyo nakatali rin yung kamay ng kanyang communications team. No? Yung kanyang communications team. Tapos, Wait, are you making an excuse for yourself, Sir Ronald? hindi Di ba ako ikaw kasama yung sa political affairs communications, secretary? hindi ako kasama sa communications team eh. No? Ayan na, laglagan na. Although no, last year I was offered, Sige lang. inoferan ako ni Sunny Coloma to be a spokesperson. Woo! Last year. Sabi ko, ha? Sabi ko, Suicide mission, lahat. sabi ko ni Sunny Burn down Coloma, the house. gusto mo ba mag-spokesperson? Sabi ko, ha? Sabi ko, not my cup of tea. Anyway, so, Ronald, that would have been fun. kaya halimbawa, ang naging dominant doon sa panahon ni Pinoy ay yung Luneta hostage drama, 'di ba? Tragedy. Tapos sa dulo, yung Mama sa Pano, no? Pero nakalimutan yung mga economic accomplishment niya, including infrastructure. Dahil nga hindi siya masyadong ganun. Tsaka after ng kanyang gobyerno, si Digong ang pumalit, the most popular president sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? So, natabunan na ng tabunan yung kanyang achievement. No? Ngayon lang uli lumalabas yung kanyang achievement eh. Oo nga pala, nangyari yan. Oo nga pala, ganito. Di ba? Ngayon lang lumalabas eh, parang afterthought. Di ba? Dahil nga, nung panahon niya, hanggat maaari, ayaw niya ng epal. Tapos after nung panahon niya, pumalit yung the most vicious and yet the most popular president in our history. Si Digong, no? So, lalo hindi natabunan na yung kanyang achievement. Kasi mas magaling ang political affairs secretary daw niya kaysa sa'yo eh. Ano pangalan niya ulit? Francis Tolentino. Mas magaling si Tolentino sa'yo, Sir Ronald. Paano? Hands down. Hands down, no? Kaya pag naiisip ko. At nauna siya na persona non grata sa China sa'yo, Sir Ronald. Oo nga. Kaya pag naiisip ko siya, gumuguho yung self-esteem ko eh. Hindi mo na napapansin. Talagang sagad na sagad sa baba. Yun ang I'm so gusto ko sa'yo, Sir frustrated. Ronald eh. Pero ito yung champion of West Philippines si Bigla, no? Biglang from Digong's. Kaya sabi ko, paano yung Ronald Llamas ni Digong ay biglang ngayon ay warrior ng West Philippine Sea? Siya pa yung na-sanction sa aming lahat. Although ako rin, hindi ako binigyan ng visa ng China, just to be clear ha. Pero hindi ako nag-ingay katulad niya. But anyway, Sir Ronald, sorry na lang Sir Ronald, kami may badges of honor kami, ikaw wala pa. In fact, lahat ng tao, alam mo Sir Ronald, minsan naiinis ako kasi every time usapan ng West Philippine Sea, kaysa kami ni Justice Carpio, Jay, ang masasite, alam mo, ikaw ang sinasite, ay, nalan mo isang kwento ni Ronald na napunta daw siya sa China, ganyan. Ginamit mo rin yan, hindi tuloy nakapagsalita si Walden. Nalan mo, Sir Ronald, magaling ka sa ganun, no? Wala kayo sa akin. Ako, pumunta nga ako, minute ko sila ngayon. Halimbawa yan, marami kaming ginawa na under the radar. Ayaw ni Pinoy na ilabas sa media. Halimbawa, yung mga backpedal yung mga backdoor na mga meetings sa Vietnam, no? Na-meet namin yung Defense Minister, Intelligence Minister, Foreign Minister. Hindi lumabas yan nung panahon ni Pinoy, no? Hindi lumabas yan, no? Yung mga binabanggit ko na sa Beijing, hindi lumabas yan dahil ayaw ni Pinoy lumabas yan eh, no? Ang sabi nga niya, ang role ng advisor is to advise, hindi para lumantad. No? Hindi mo trabaho yon na lumabas sa media. Trabaho mo, advisean ako. No? Ng tahimik. Lumabas ka sa media sa AK-47 at DVD. Saka DVD. Oh my God, Sir Ronald! Buti hindi ka na-kick out. Ilang beses ka. Di ba ang daming galit sa'yo? Nag-resign ako. Hindi naman tinanggap ni Pinoy. Tinawagan na. Alam mo yung resignation mo. Ano kinabahan ako Kinabahan ako noon. Baka tanggapin yung resignation letter ko. Baka si Ronald, Sir, wag mong tanggapin yan. Kunyari lang. Isinisip ko baka tanggapin eh. Biro mo, natanggal ako dahil sa DVD. Biro mo, nasakwan mo yun, nasa kasaysayan mo, natanggal ka sa cabinet dahil sa DVD. Okay, sa biography mo. Kaya sabi ko sa when I read biographies about you, buhay ka pa naman, pero like yung mga ginagawa mo ng kabataan mo, leader ng social democracy, ganun. Tapos biglang, eventually he was eased out of office because he bought illegal. Sa pirated DVD.
Ah, That would be really a oo. tragic comedy. Pero in fairness, nag-resign ako doon sa kwan. Na kunyari, yung, Tapos, nung pinag-aaralan nga yung parusa sa akin, ah, tawag ano doon? ba option, Sir Ronald? Hindi, paano, yung grave misconduct kasi, grave Ah, misconduct, dapat may ginawa kang mali during yung working hours mo. right. Dahil bumili ako ng pirated DVD, Sa weekend, weekend. so weekend, hindi work out. So, minor misconduct. Iba pala yung grave misconduct sa minor misconduct. So, doon ko lang Oh. natutunan yun eh. Pala pwede pala sa weekend eh. Oh, So, nabigyan ako ng minor misconduct dahil nung bumili ako ng DVD, hindi during work hours. pero alam mo ba yun bago mo ginawa? Or Hindi. hindi, nang naswerte ka. Ang alam ko lang, everybody is buying DVDs. Ikaw, wag mo sabihin hindi ka bumibili ng pirated DVD. Kasi yung binili mo yan, ano bang binili mo? Sa'yo yung pinakamura yata ang version, di ba? May Sabi Blu-ray nga, na. sabi nga ni Pinoy sa cabinet meeting, dito, sino rito ang hindi bumibili ng pirated DVD? Yun, tama. Tama. In fairness, medyo biblical, Isa nagtaas ng kamay. Oh, Hindi ko ay, na sasabihin kung sino siya. May isa alright. nagtaas ng kamay. Sabi sa kanya ni Pidoy, di yung pinapanood mo, hindi yung latest. Dahil maghihintay ka ng, dahil Kasi maghihintay ka hindi pa pa ng 1 year. na-release. Maghihintay ka pa ng 1 year para doon sa hindi pirated. Pero sinabi ni Kanya ni Pinoy sa cabinet. Kaya pa ni Pinoy yung tao, nagmaganda lang siya. Ay, Sabi sa niya, nagtaas ng balita. kamay eh. Sabi niya, hindi ako bumibili ng pirated DVD. Sabi ni Pinoy, kawawa ka naman. Hindi ka updated sa mga movies mo. Pero curious ako, sir. Sir Ron, anong klaseng mga movies ang binibili mo dyan sa DVD? Siyempre, mga Classics? mga classics, Peter, Right. Paul and Mary, di ba? Yun. Joan Baez, di ba? O Ano ba, Sir Ron? Kurosawa, di ba? Ay mga kwan mo, doon mo na bibili yun sa pirated DVD. Wala ka namang mabiling Kurosawa sa Totoo mga yan. hindi Yung pirated eh. Kurosawa sa pirated, meron ba siyang subtitle? Meron Yung siyempre. Ay, meron. Ang ganda. Oo. Saan to? Andun Nakalagay pa pa rin. sa ano, nakalagay pa sa bakal. Ay, ang Nakalagay ganda. Ano, Seven Wala Samurai na pa? Ano yung mga ganyan? wala sa Netflix eh. Wala Wala, sa wala, wala. Wala sa Prime, Netflix. Wala. wala Wala. sa Wala. Disney Channel, Wala. walang Kurosawa eh. Kurosawa, wala, wala. Ako, meron lang isang pero dapat meron ka kasing ano eh. You have to have ano eh. Ano yung mga proxy accounts. Pag sa Sa US, YouTube meron. Sa YouTube may Kurosawa. may isa lang Kurosawa. Sa May isa lang YouTube hanap ko. meron. Yun yung parang ano yung pangalan ulit yun, yung paiba-iba yung witnesses, different take nila doon sa incident na yan. Di ba yung Ah. parang sa rape and killing nung isang samurai at saka yung isang asawa niya? I Mm. mean, Sir Ron, in fairness, Sir Ron, so yun ba yung topic niyo ni Lord De Vera nung naging friends kayo nung una? Kasi si Lord De Vera geeks over that eh. Hindi naman kayo nag-abutan ni Lord De Vera sa Oxford, Cubao. Hindi naman. Hindi. Hindi naman. Batch kami sa UST eh. Pandi yan. Editor din ng Varsitarian yan. Pero iba kami ng generation. Iba kayo. What? Parang si Christian. Si Christian, ibang generation din kay Lord. Editor din siya ng Versatarian. Varsitarian din yan. Si Patrick, Versatarian din siya? Hindi. Hindi. Si Glenda, editor ng Pero siya yung Flame. boss natin. Si Glenda Gloria, editor ng Flame. Ako yung editor niya. Si Glenda, oo. Flame kasi yung college paper namin. Right. Varsitarian University. Si Glenda, hindi nag-Varsitarian. Pero the Flame siya. Ano Ako, ba Flame. pagkaiba ng Flame at Versatarian? Rival yan eh. Rival eh. College of Arts and Letters, Flame. Varsitarian University. No? Right. Yung panahon ko, parang rival ko yung sarili ko. Dahil editor ako ng Flame, editor din ako ng Varsitarian. So, Ano ka, SM? Lahat na lang ako. Paano man ginawa mo yan? presidente ako ng Journalism Society. nung panahon ko. So you got both. So halos lahat ng mga publications sa UST, ako yung editor. Pero Sir Ron, magaling ka But I magsulat, still in know fairness. how to write. I'll give it to you, Sir Ron. Magaling ka magsulat, in fairness. I mean, I wanted to hear more support from you about me, pero sige na nga. Sabi ko, sige lang, okay na yan. I'll take that as enough solidarity, my honorary mention ako. Ba, sir, magaling ka. The way na inasar mo yung mga... Alam mo, Sir Ron, nag-sorry pa sa Supreme Court tuloy yung mga walang yang nag-petition. Mali-mali yung mga ano nila. Mali-mali yung mga GR numbers, yung jurisprudence nila. Nag-sorry pa sila. Sabi, nakakaya talaga itong mga tablo. Anyway. Next week, lumabas na yung decision ng Supreme Court.
Sa MR, Hmm. ang bilis ah. Ganyan sila kabilis mag-react. So Hindi that's a no. It looks like naman, a naman nila pwedeng patagalin yan. Di ba? so hindi option na hintayin nila until February or something like that. Wow. So next week na, bilis ah. Possibly. Wow, that's fast. Okay, let's see. Let's go. Yung mga hoste dito, Sir Ronald, tuwan-tuwa sila. Actually, we have to have one episode, Sir. Kurosawa episode, no? Yun yung kulang sa atin. Wala tayong, mayroon na tayong Gramsci, Marx. Ang wala tayong Kurosawa episode. Dapat kasama si, Lord De Vera. Let's set that up. Let's go to the last part of our discussion, Sir Ronald. So, Lenny and Riza had the meeting the other day. Um, pinagpiestahan ng tao kasi may part, diba, nagsasalita-salita sila. Tapos nag-voice over yung mga tao, initsisero sila. Besh, nakita mo ba si ganon? Oo nga eh, si ganon, ganon, ganon. Yung marang nagchichismis, parang nilalagay ng tao ng voice over yung talk Ah, nila, no? Naging, it was funny, it was really hilarious and all. And then, of course, they paid visit to Jesse Robredo's, shrine or mausoleum, how do you put it? Sir, what is your read of that? The whole timing, hindi lang yung dynamics and pictures and all of that. I think that was a very important move, right? Lenny and Risa in one picture. dahil after nung election kasi, parang may mga lumalabas na dynamics within the pink camp. Tapos, syempre, yung ating kaibigan, very aggressive dyan, si Senator Fernandez. Yeah. Very siya aggressive dyan. Kurosawa. Oo. Kaya parang yung iba, ang kala nila ay, oh, ano ba nangyayari? What's happening? So, yung ginawa ni Risa na dumalaw sa Naga, isang attempt na ipakita na, kung naman, kahit may mga dynamics, we're still united dun sa ating goal in terms of changing Philippine society. No? So, tingin ko, these things will continue. These things will continue, no? Perhaps tsaka mukhang may mga ibang mga disinterested parties from religious groups to business groups to civil society na tumutulong dito sa prosesong yan. No? Dahil going into 2028, parang wala namang masyadong malakas na kandidato yung gobyerno. Kaya kung magbubuo ng anti-Duterte front, malaki ang possibility. It may come from the pink, yung standard bearer, no? Or the independents, no? Kaya mahalaga na itong mga dynamics na ito ay bago siya lumala o lumalim, ay ayusin kaagad. At yung nangyari the other day, isang attempt na ipakita na sa pink base na, walang antagonism dito. May dynamics, pero walang fractious antagonism. Parang ganun yung kaya magandang kanyon, magandang image, magandang picture, no? Wala tayong sinasabi na all these dynamics have already been solved. Walang ganon. Oh, at Pero wala tayong kinalaman, no? sa nakikita natin ay attempts are being made to para hindi lumala yung kalagayan. At saka hindi magamit ng mga kalaban. Where would you put Vico in this whole equation? Because Vico obviously is a fan of Jesse Robredo. The Robredo model has inspired him. He's clearly embodying the Robredo model. At the same time, he has distanced himself, right, from national politics to focus on what's happening inside. At the same time, kasama siya dun sa group ng Mayors for Good Governance, numbers of which, seem to be not talking a lot about the Duterte era anomalies and flood control. So raising also some eyebrows and questions on that. Like, where do you think Vico should position himself? Obviously, he's not in a position to run for presidency or vice presidency, but he's still special. He's close to Akbayan, from my understanding. Clearly a progressive guy, huge potential. How do you think should Vico navigate things moving forward? Well, Because obviously he's more and more open now about his feelings and his. malinaw naman kung nasaan yung kanyang ethos. Malinaw naman kung nasaan yung kanyang principles at saka yung kanyang vision. Pero in terms of politics, yung grupo kasi niya sa Pasig at saka yung grupo niya dun sa Mayors for Good Governance, medyo transcends yung mga political divisions sa national. At ayaw niya na magkabiyak-biyak sila sa Pasig or dun sa mayors because of national politics. Kaya medyo ayaw niyang pumosisyon dun sa mga compelling defining issues sa national politics dahil nga gusto niyang priority niya is the Pasig project, no? At saka yung Mayors for Good Governance project. Na yung mga kasama
ay medyo diverse. Diverse yung political leanings, if I may say so, no? Kaya whether that is sustainable, I doubt it. No, I doubt it. Tingin ko moment in time 'yan eh. Moment in time 'yan sa Pasig na yung kanilang unity ay hindi nila isinasama yung national or itong Mayors for Good Governance na meron kang pwede mong sabihin na DDS, meron kang pwedeng sabihin na Pink, meron kang pwedeng sabihin na BBM, at meron kang pwedeng sabihin na walang linya, no? So tingin ko yun yung mas yung gustong alagaan ni Biko. The Pasig Project and the Mayors for Good Governance Project. At kasama diyan ay wag masyadong pumosisyon on national politics. Pero siya personally, tingin ko malinaw yung kanyang political and ideological position. Yeah, principled and calibration kanyang, let's just say, national interventions or lack thereof. But let's see, I think again, I encourage everyone, kaibigan din natin yan, yung interview ni Mark Gamboa, I think was a very, very good interview. And Number one podcast, ha? Number Number one. Wala Yeah. pang first, ito kakabukas lang ng episode niya. Number one po, sabi ko, kahit Darian cannot pull that off, right? Nagmukha kang no? Nagmukha kang humble. De, pero tumawa naman si Mark, but I expected Mark to not joke around with that. Seryoso kami ng kabilang channel na kami ang number one. No, but thank you very much, Sir Ronald, for helping us to be number one. Maraming number one dahil sa'yo eh. Kaya isa kang national treasure, Sir Ronald. Thank you for not being so bully today. I wanted to I'm good, no? I'm behaved, no? Oo nga, Subdued. napapansin na mami ko, bakit parang mababait si Ronald recently? Ano kayang iniinom niya? Ano bang, sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh. Baka it's the panahon. Baka, baka natakot siya na nagkaroon ng flood. Baka maano siya, di ba? Nagkaroon At saka siya. naubos kanina. Pero kanina, you tried, Sir Ronald. I pinned you down. In fair, I mean, it was Sir Ronald. I did a good counter punch kanina. Tawa nga si Patrick sa atin dalawa. Yung Dahil ang hirap pag nagdepensa ka, defensive ka. Pag hindi ka nagdepensa, guilty ka. So, hirap na. Yeah, that's the Ronald perspective. But I really suggest everyone to check the Haydarian perspective. Wala rin bayad yan. Libre lang yung mga nagbibigay ng ideas. And of course, Sir Ronald, nagpapaliwanag sa presinto, bakit yung Aquino admin ng Political Affairs Secretary si Ronald, hindi ganyan kaganda yung communication. Lalo na kakatapos lang ng August 21, nasa Club Pilipino ako. Kasama ko yung yellow and pink crowd. So, hindi ko naman pwedeng hindi sila depensahan, di ba? Yes, sir. Huling-huli na to, Sir Ronald. Actually, hindi siya question about substantive thing. A lot of people would have expected you and I to be, I don't know, depressed or whatever with everything happening. Bakit kaya, Sir Ronald, ganyan pa rin tayo? Is it because we are irrepressibly, or meron bang nangyayari na still gives you hope? Pero ba yung movie ni Jack Nicholson, yung As Good as It Gets? That's a very sabi niya doon sa supporting actor na LGBTQI, sabi kasi nung actor, sabi niya, I'm depressed. Sabi sa kanya ni Jack Nicholson, you're a disgrace to depression. Parang ganun tayo. Parang, hindi tayo pwede maging depressed. Wala tayong luxury. We're a disgrace to depression. Baka masira yung glamour, di ba? Parang, Ronald, depressed? Parang hindi, di ba? On that very not depressing note, thank Sir Ronald, thank you so much. Maraming salamat. And hope to catch up with you in person soon later this week. We'll want to have the Quadcom, Justice Carpio, the rest of the gang. Balikan din natin si Justice Ascuna. Especially now that you're saying, baka there's a high chance na there'll be a Supreme Court final ruling, hindi lang executory soon. So, ang dami natin pag-usapan. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. Isa kang national treasure, pero mahirap maging national treasure kung wala kang sahod eh. Sir Ronald, ito yung mga tinatawag na empty symbolic, charot. Para lang matahimik ka na. Yun na, gawin ka namin national artist. Pwede ba, Sir Ronald? The national artist. I would rather have a salary than a national treasure. Yan. Alam mo, Sir Ronald, ma-amlock ka rin sa kakaganyan mo.
On that very Ilocano note, very practical note. Sir Ron, may utang pa ako sa'yo ng magandang gift. Don't worry, may utang ako sa'yo. Lagi naman Hindi ko alam sa sinasabi. mga kabilang ano, pero ako. Hindi mo naman kinikwento eh. Para, para kay Ilocano. Mami ko nasa room pa eh. Kinikwento na lang. Grabe ka naman, Sir Ronald. Meron naman kaming resibo ng lahat ng binigay. May resibo. Diba? On that very Okay. counting See note. you. See you.